Dapat nyo maintindihan, 12 ang apostol. Pero makikita nyo, sa maraming pangyayari, itong tatlong ito'y namumukod sa 12. Meaning, kumbaga sasamahan natin ngayon, merong mga kasama ako na lagi kong kasama. Pero hindi lahat ng kasama ko'y kasama ko lagi. Parang ganon, itong tatlong ito, si Santiago, si Pedro, saka si Juan, laging kasama ni Jesus ito. At sa maraming mga bukod na pagkakataon, sinama niya minsan sa isang mataas na bundok. Panik sila sa bundok. Tapos, nung nasa bundok na sila, napakita si Elias at saka si Moises. Kinakausap si Kristo, ang Panginoong Jesus. Tapos, nung makita ni Pedro na itong tatlo'y nag-uusap-usap, nag-volunteer si Pedro, Panginoon, kung ibig mo, gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Alam niyo ba ang kahulugan ng tabernakulo, mga kapatid? It is a temporary dwelling place. Isang pangsamantalang tirahan. Hindi ito bungalow, hindi ito mansyon, ito'y para lang kubo. Gagawa ka akong 3 tabernakulo rito sa tuwa ni Pedro. May biro mo naman, daan-daan taon nang patay si Moises at saka si Elias, 1,000 taon na, makita niya, kausap ni Jesus. Panginoon, gagawa ko rito ng tabernakulo, 3. Isa'y sa'yo, isa'y kay Elias, isa'y kay Moises. Napansin nyo yon, mga kapatid? Siya hindi bali nang wala, silang 3. Doon na lang sila sa tabi-tabi ron. Igagawa niya na lang ng tabernakulo kasi siguro mapapagod siyang masyado pag 6 ang tabernakulong gagawin niya. Isa kay Moises, isa kay Elias, at isa kay Kristo. Napapansin niyo intensyon ni Pedro, mga kapatid? Ang intensyon niya, magtagalti sila ron. Kaya gagawa ang tabernakulo. Kasi kung sandali lang sila ron sa ibabaw ng bundok, ba't naman kakailanganin pa ang tabernakulo? Ang intensyon ni Pedro, magtagal-tagal sila sa bundok at nagandahan siya sa nakita niyang pangyayari na nag-uusap 3 leader. Si Moises leader, si Elias leader, si Kristo'y leader ng pananampalataya ng mga taong naglingkod sa Diyos mula ng una. Kaya gagawa ako rito, Panginoon, 3 tabernakulo. Isa kay Moises, isa kay Elias, isa sa'yo. Hindi natapos ni Pedro yung sinasabi niya. Samantalang nagsasalita pa si Pedro, narito ang isang tinig na mula sa alapaa. Presumably yun ang tinig ng Ama. Na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Incidentally, yun ang pamagat ng librong Katolikong sinabi ko sa inyo kanina. Siya ang inyong pakinggan. Yeah. Pero dito sa aklat na pinamagatang siya ang inyong pakinggan, ang itinuturong guro, ang Papa. Ayun. Yun ang irony of it. No? Ano sabi nung tinig na nandun sa alapaa? Ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. Nasubasob yung mga apostol sa kapangyarihan ng tinig ng Diyos. Nasubasob sila sa lupa. Ngayon, nakatakot sila. Tinapik ni Jesus. Magtindig kayo. Paglingap nila, wala nang natitira, isa na lang. Si Jesus lang. Kasi baka kung andun pa si Elias at saka si Moises, mapagkamalian ng mga apostol na 3 ang pakikinggan nila. Kaya pinalayas na nung Ama si Moises, pinalayas na si Elias, itinira si Kristo. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ayaw man ng Diyos. Ayaw ng Diyos na matupad yung sinabi ni Pedro na gumawa ng 3 tabernakulo para sila'y magtagal doon ng kahit kaunting panahon. Baka ma-impluensyahan pa ni Elias at saka ni Moises ang pananampalatayang apostoliko. Isa lang ang dapat pakinggan at magturo sa mga Kristiyano, yung naiwan doon sa pangitain. Sino yon? Yon ang ating Panginoong Hesukristo. Inalis ng Diyos si Elias, inalis ng Diyos si Moises,
ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan.